Okay, good morning guys. Welcome to Inside Out with I. And ngayon ay ang ating day 23 na ating journey. Ha! Chick! Don't show your face. Ang gawa ni Mr. Ham, tinapay, tsaka bacon. Pasok pa tayo. Pero ang ganda ng view guys. Nasa harapan tayo ng beach area dito malapit sa Caterini. Dito kami pumunta kagabi. At mamaya titignan natin kung makakakuha tayo ng mga panlinis ng tubig sa mga gamit natin. Pero hindi kami makakapaglaba dyan syempre. Bumili ako kahapon ng mga detergent powder tsaka ilang papatanggal ng amoy ng damit. At aayusin ko din yung heater namin kasi nasira talaga yung heater natin. Day 23 na matagal na. Siguro mga mahigit ng 2 linggo. Simula nung kumuha tayo ng tubig sa Slovakia. So, kailan ba yung Slovakia? Nasa day pa lang yun eh. Basta, nung kumuha tayo ng tubig, nasira siya. Hindi namin alam kung anong nangyari. Pero titingnan natin. Susubukan nating ayusin. Tapos, ano pa ba? Yung problema ko ngayon, yung data ko, hindi na ako makapag-upload. Pero gawin ko pa din tong video na to, syempre. Pero nakapag-edit na ako ng 2 video. Pero hindi natin ma-upload. May problema tayo. So, sana maayos. Sana maayos ko. So, yung anak ko busy-busy sa nung kanyang clay. Binili ko kahapon. Paboritong-paborito niyang laruin. Bukod sa Lego. So, ayan guys. Ma'am, kain muna tayo. Thank you. Ito, yung asawa ko ng second-hand plate. Second-hand plate. It's okay. It's okay. Dito guys ay alam niyo na yun, disposable ang ating plate. Tapos itlog at saka bacon na mas masarap pagluto yung asawa ko kasi sa akin. So, thank you. Okay. Kain na muna tayo guys. See you. And ngayon, nandito pa rin tayo sa beach ng malapit sa Caterini. Yung mga sabi ko, hindi natin pwedeng lagyan yun dyan. Kasi, mag-aamoy yung salt dun sa damit. Naamoy ko nga. Sabi ng asawa ko, okay lang daw. Hindi, kaya konti lang inilaban niya. Ayun na. Pansamantala lang. Kasi konti lang din naman yung damit niya Tapos, ayan guys, ang ganda ng paligid Ito talaga yung sikat na sikat daw tong beach area na to kapag summer. Pero dahil ngayon ay patbak ng sapatos, ay ako'y lulubog sa tubig. Oo. Kukuha lang ako ng pang punas-punas, pang hugas-hugas sa mga lutuan, tsaka sa lamesa. Kaya samayan ko guys. Matatanggal ko rin itong akin.
tubig, malamig. Kumbaga, ano na siya. Wait. Malamig siya. Malamig yung pagkatubig niya. Kaya talagang walang maliligo dito. Ang sarap eh. Kaya naman natin. Ganda ng buhangin sa isa. Hindi siya white sand, pero ano siya, pinong-pino. Saka compare sa nakita ko dun sa Google Map, mas malinis naman siya sa ngayon. Siguro pag may turista lang mga gulo. Pero ang ganda mag-beach nga talaga dito. Ngayon guys ay hindi pa sila nag-ano dito kasi malamig pa ang hangin, tapos ang tubig malamig din. Itong tubig na to pang linis lang sa loob, mga panghugas lang ng mga ano, tsaka pang linis ng toilet. Yun ang gagawin ko ngayon. So totoo lang ay napaka dumi ng ating caravan ngayon. Hindi naman dumi, disorganized. At ang gagawin ko nga ay ako'y wala akong tsinelas guys. Yan ang problema natin, wala akong tsinelas. So ngayon, Mingming, you stay here ha. Pusan natin, biglang lumabas. Don't go outside. Itong finish cut na to, hindi ako marunong mag-swim eh. Tuli, ul ko na. Ulos. My goodness, huwag na mag-medyas. Yan. Try natin yan mabuti. Buhangin. Malamig naman pagkaka ako'y walang sapatos. Wala kasi akong tsinelas. Dala lang natin guys. Alam niyo, dala lang natin na ano lang talaga. Mga winter clothes. At saka mga jacket. Winter pa sa kanila dito. Kasi itong sitwasyon na to, hindi na namin kailangan magmakapal na Sa Thessaloniki nga, mga nakakot pa yung tao eh. Ako naiinitan na rin kami. Ang malamig lang naman ay yung hangin. Mamuhay ayon sa liwanag. Yamang kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Dapat pawang mabuti at matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa kadiliman at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang.
Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.